Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 17 Daily Devotion ni Pastora Salocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about Full Armor of God. At ang topic po natin ngayong araw, August 13, 2024 ay Armor of God, Breastplate of Righteousness. At ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 6 verse 14b. Stand firm, then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Sa Tagalog naman po, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Teaching number 1. The spiritual forces of evil will not give up without a fight. Ang spiritual forces daw po o ang mga diablo o demonyo ay hindi basta-basta susuko sa mga laban. Sabi din po dito na ang mga digmaan ay hindi lamang sa mundo natin sa earth kundi pati na rin sa langit. Sabi din po dito na ang ating Panginoon ay pinagbawal si Satanas na makapunta sa langit o makapasok doon. Pero si Satanas ay hindi talaga sumusuko, bagamat ang ating Diyos ay di din sumusuko para mapalayo tayo at masakop tayo lahat ng kanyang kapangyarihan. Teaching number 2. The devil cannot accuse the believers anymore. Ang diablo ay hindi pwede tayong akusahan dahil ang ating Diyos ay napakos sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya hindi na maakusahan ang mga nananampalataya kailan pa man. Teaching number 3. Our righteousness is Jesus' righteousness. Ang ating Panginoon Diyos na walang kasalanan, bagamat inangkin niya ang ating mga kasalanan, and araw-gabi ay sinasabi ng Panginoon tayo ay pinatawad na, kaya walang karapatang mag-akusa si Satanas sa atin because our righteousness is Jesus' righteousness. Application number 1. Believe in Christ's righteousness imputed in us. Panampalatayaan natin ang katuwirang kabanalan ng ating Panginoon Hesukristo at inilagay na sa atin. Ang mga kasalanan daw po natin, past, present, or future pa yan, ay napako na sa katawan ng ating Diyos at hindi natapos iyon dahil ang kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo ay inilagay na sa atin at ayon po ang tinatawag na breastplate of righteousness na hindi tayo pwedeng akusahan ni Satanas. Application number 2. Be righteousness just as we are righteous before God. Hindi po ibig sabihin na tayo ay itinuring ng matuwid sa ating Diyos kahit nagkakasala pa tayo ay okay lang na magpatuloy tayo sa mga nagagawa nating kasalanan dahil ang dapat na posisyon natin sa ating Panginoon ay ang walang tayong kasalanan dahil tayo ay justified o pinagwalang sala dahil sa ating Panginoon. Be righteous just are we righteous na dapat ay umakto tayo bilang banal at bilang anak ng Diyos. Application number 3. Build the kingdom of God by obeying the Great Commission. Ito naman daw po ang paggamit sa atin ng Panginoon o by obeying the Great Commission, ipalawak natin ang kingdom niya dito dahil ito ang makakabuti kaysa naman ipalawak natin ang kasamaan. Kaya nga po ng ating Panginoong Diyos ay pinaliit ang kingdom ni Satanas dahil gusto niya na maging banal tayong lahat at maging child of God at ang mga bansay mapailalim sa paghahari ng ating Panginoon. Discussion. What is the importance of breastplate of righteousness in our battle against the enemy? God give us na supernatural power at ito yung armor to protect our hearts. The breastplate of righteousness.
The purpose of breastplate of righteousness is to protect our heart against sin and the enemy's attack. God is merciful and compassionate and forgives our iniquity through Jesus. Kaya sobra talagang thankful kay God and kay Jesus dahil nga po sa ginawa nilang kapatawaran sa mga kasalanan natin. At ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.